palad, no, yung lawyer ni Ramil Madriaga. Ngayon naman ay kausapin naman natin yung legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Walang iba kundi si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Attorney Panelo, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Magandang umaga, Danny. Salamat sa pag-imbita niyo. Okay, maraming salamat. At syempre, gusto rin natin makuha ang inyong panig. Although, ang usap-usapan ngayon, yung tungkol dun sa testimonya, no? Yung mahabang affidavit, yung kanyang binasa dyan sa House Justice Committee. Pero yung una niyong binanggit before he appeared, si Ramil Madriaga dyan sa House Justice Committee, sabi niyo, ito si Madriaga ang weakest link, dyan sa impeachment case laban sa inyong kliyente po. Ano ho ba ang batayan ninyo dito, Attorney Panelo? Danny, actually, hindi lang weakest link ang tinawag namin dyan kay Madriaga before he even testified. Ano? Mm-hmm. Ang mga bagay na ginamit namin pang-describe sa kanya, hulog ng langit, na-describe na namin siya as star witness namin, na-describe na rin namin siya as Trojan horse, kasi alam namin na nagsisinungaling talaga tong mamang to. At kahit anong sabihin niya sa House Justice Committee ay hindi totoo. At dahil nga hindi siya nagsasabi ng totoo, sasabog yung testimonya niya pagka lumantad siya. Kaya kahit nga yung mga balita noon or aligasyon na may banta sa buhay niya, katawa-tawa yun kasi gusto nga namin siya mag-testify. At para sa amin, gano'n na nga po ang nangyari nung Martes. Kasi without even, kahit na wala pang opisyal na hakbang or legal na hakbang itong si VP Sara, sumabog na po yung testimonya niya sa mukha niya. Anong ibig sabihin? So unang-una, yung binanggit niyang painting na siya daw ang nagbigay kay VP Sara, na nakita doon sa virtual meeting na tinukoy niya nung hearing, hindi naman pala siya ang nagbigay. Ang nagbigay pala nun is yung artist mismo na gumawa ng painting na based sa Davao, hindi yung sinasabi niyang scholar na mula sa Laguna. Pangalawa, nag-press conference si Senator Amy Marcos kahapon ba? Para i-deny. Para i-deny pasinungalingan itong sinasabi niyang term sharing agreement di umano with BBM. Sinundan naman ito ni Yuse Claire Castro. Kinonfirm ni Yuse Claire Castro na si PBBM ay walang personal knowledge sa itong term sharing at nangako siya sa taong bayan na magsisilbi siya ng 6 na taon at yun ang balak niya. Hindi po ba? So, ganun po siya kasinungaling. Pati itong si Senator Amy at saka si Yuse Claire Castro, pinagsusundo ni Madriaga. Tapos kagabi naman po, may lumabas na video mula sa owner ng Nomo Basho, isang restaurant dyan sa Tomas Moraton na sinasabi ni Madriaga na pinaghatiran niya daw ng pera. Pinasinungalingan din po yun ng may-ari ng Nomo Basho, si Edward Chico. Tapos pati si Justice Martires, lumabas din po kagabi sa isang interview, sabi naman po niya na hindi niya po kilala itong si Ramil Madriaga at non-entity siya, imposible po yung mga sinasabi niya. So yun ang ibig ko po sabihin na the more he speaks, the better for the Vice President's defense. At alam po yan ng House Justice Committee dahil bago pa man siya mag-testify, kinasuhan na po namin siya ng perjury complaint at lahat po ng ebidensya na meron kami ay nabigay din po sa House Justice Committee. Oo. Pero alam ko kasi isa sa talaga sa mga witness na talagang inihelera na ng Justice Committee. Pero nagtataka lang ho marami, Attorney Panelo, bakit before na nagsimula itong impeachment hearing, lahat ho parang mga moves ay ginagawa ng kampo ho ni VP Sara para mapigilan ho yung House Committee hearing. Kung talagang gusto niyang mailantad talaga yung mga kasinungalingan, bakit hindi nga niya pinayagan? Nag-file pa siya sa Supreme Court, yung sa Quezon City Court, yung para mapigilan yung ITR. Marami pa siya yung mga ginawang hakbang para hindi matupad to. Tapos may mga issue pa yung laban sa speakership para magkaroon siguro ng pagkakataon na mabago ang speaker at hindi matuloy ang impeachment. So yung mga ganun naman na pagpuna ng kabilang kampo, Attorney Panelo. So unahin po natin yung mga hakbang legal na ginawa ng impeachment defense team ni VP Sara. Yun po ay mga hakbang na legal dahil sa pananaw po nila ay merong na-violate na
na batas Yung or jurisdiction, na attorney? violate yung Ganon? konstitusyon. Oo. 'Di ba? So karapatan po ng bawat tao na gawin 'yon. Tumakbo po sa korte kung inaabuso po yung mga karapatan nyo or may paglabag sa konstitusyon. So wala po tayong nakikitang masama doon. Ang sinasabi po natin is ako kasi, Danny, abogado lang naman po ako ni VP Sara doon sa particular na kaso na final niya kay Ramil Madriaga. So hindi po naglabas ng TRO ang Korte Suprema. So tumuloy po yung hearing nung Martes. Ang sinabi ko noon, nandyan na po tayo, okay din po sa amin yan. Wala namang issue dyan na mag-testify tong si Madriaga dahil alam nga namin na parang kasinungalingan lang ang sinasabi niya. So, bali, attorney, para liwanagin ko lang, kayo ay lawyer lang in connection with this case, yung perjury case against kay Madriaga. Tama ba? Hindi kayo lawyer para din sa impeachment. Tama po yan, tama po yan. Okay, so for now, yung mga ibang testimonya niya, although binibigyan ng malaking basis din ng mga ilang kongresista, yung tungkol dito sa pagsasign niya ng waiver, yung doon sa bank secrecy law na ginawa daw siya dami, no, dito sa mga fictitious bank accounts na somehow in-identify niya pa yung mga bangko. So ito parang malaki ding development on the side of the para mga Justice Committee members. Panlilin lang yan, Danny, kasi bakit? Bigyan natin ng konteksto. Ang sabi niya, dami daw siya ni Pangulong Duterte. Yes. Tapos sabi niya, yung mga accounts na yon nakapangalan sa kanya. At doon daw dumadaan yung pera na ginagamit daw for intelligence at money laundering. Hindi Yes. po ba? Yun ang testimonya niya. Yes. So, pag pumirma na nga siya ng bank waiver, ano pong mapapatunayan nun? Ang mapapatunayan lang nun is, one, yung mga bank accounts nasa pangalan nga niya, at two, kung ano man yung laman ng accounts or pati yung labas-pasok. Pero whether kung kanino galing yung pera at kanino napunta yung pera, hindi naman po mapapatunayan itong bank waiver na ito. Hindi po ba? So, hindi niya din maiuugnay ito kay dating Pangulong Duterte or kay VP Sara. Yun po yung critical na aligasyon. Hindi naman na meron siyang bank account at saka may mga pera siya. Ang tandaan po natin, ito pong si Ginoong Madriaga, nakakulong po yan dahil sa kidnapping for ransom. At ang PNP na mismo, nung inaresto siya, ang sinabi ay top 5 most wanted kidnapper itong si Madriaga. Ito ba yung way back 2003? Tama ba yun? Yung ba yun? Yung previous to that? Hindi po, 2023. Nung ito 2023, yung related dito sa Bataan, yung mga farmers, tama ba? Yan ang sinasabi niya, yan ang palusot niya kung bakit daw siya ginawan ng kinasuhan ng kidnapping. Pero hindi po yun ang sinasabi ng PNP. Ang sinasabi po ng PNP, top 5 most wanted kidnapper daw itong si Madriaga at siya ay leader ng Madriaga Kidnapping for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. There's an official PNP anti-kidnapping group press release on that. Danny, so kung meron siya mga bank accounts at may mga laman yon, more probably, proceeds yan ng criminal activities niya. Hello? Okay. Hello? Attorney, wag ko kayong aalis ha. Meron lang ko kaming ipapasok na flash report ha. Babalikan ko kayo, attorney. Okay po. Okay, meron lang tayong ipapasok. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Okay, ito isang nagmamadaling balita. Limited operations ngayon ng LRT-1 dahil may nabaling kable ayon sa LRT Authority. Ang gumagana lamang sa ngayon ay ang Dr. Santos Station hanggang Baclaran Station. At Fernando Po Jr., ito yung sa Roosevelt, no? Roosevelt Station to Central Station. Okay, manatili mong nakatutok ko dito sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trend. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Okay, balikan natin si Attorney Panelo. Attorney, nandiyan pa kayo? Sorry. Yes. Oo. Sorry okay. So yung pinag-usapan natin kanina na hindi pwedeng paniwalaan kahit na yung bank waiver na yan, hindi niya mapapatunayan na ang source talaga niyan si former President Duterte at saka si VP Sara. Tama? Sinabi niyo, Attorney? Opo. Okay. So yung isa pa niyang revelation dito
yung tungkol ho dito sa dineliver niya. Supposedly, may mga pinangalanan siya. Sila Colonel Achica, Colonel Lolasco, yung Gina Acosta na supposedly disbursement officer, yung 4 na duffel bags na dineliver, isa nga dito sa mga recipient ay si former Ombudsman Martires. Yun ho may mga pangalan. If ever may mga corroborative, yun ho ba something that you should be concerned about, attorney? Absolutely no concern at all. Dahil wala po siyang ebidensya as expected. Diba? Kasi alam na po namin na nagsisinungaling siya we're well past the point. Alam nyo, ibahagi ko lang sa inyo, wala naman po akong personal relationship kay VP Sara noong tinanggap ko itong kasong to. Apart from magkaibigan po yung mga ama namin. Hindi po ba? So like any client, bago ko syempre tanggapin yung kaso, kailangan ko silang interview, kailangan ako mag-investigate kung totoo ba yung mga sinasabi niya. So, matagal na po kaming past that stage. Alam ko po na nagsisinungaling tong si Madriaga. So kahit ano pang sabihin niya, alam kong wala siyang mapapakitang ebidensya. So itong sinasabi niyang mga deliveries, wala din siyang ebidensya, laway lang din ang puhunan niya. So at saka yung mga ebidensya niya pinakita nung Martes. Let's give an example. Itong for deliveries, ang isa sa mga ebidensyang pinakita niya ay kung ano daw yung coaching ginamit niya na pang-deliver. Yung FJ. Natatandaan mo ba yun, Danny? Tama ba, FJ? Pero pinakita niya yung picture ng sasakyan na ginamit niya. Ngayon, yung sasakyan na sinabi niyang ginamit niya, may sticker ng Sara Duterte sa magkabilang side. So you mean to tell me na gumagawa ka ng ganong pag-deliver ng malaking pera, dapat sikreto yan, sabi mo confidential fund use yan, pero ang coaching gamit mo, may sticker ni Sara Duterte sa magkabilang dulo. Okay. Mukha bang kapani-paniwala yon, Danny? Okay. So, napansin nyo sa mga litrato. Although, yun na nga, yung iba nga mga binanggit niya, yung tungkol dun sa yung pagdi-deliver nga, nung sabi niya, hindi naman daw 11 days. Isang araw lang niya dineliver yung 125 million na... Yun nga po, Danny. Kasi isipin mo, wala po siyang personality. Hindi po siya konektado kay VP Sara. So wala siyang, paano niya malalaman kung paano ginasta yung pera? Di ba, syempre, ang allegation niya, insider siya. Pero ang totoo, hindi po At wala siyang patunay, bukod dun sa mga pictures sa kampanya, na napakadaming tao naman ng merong mga pictures na gano'n, mga sumuporta kay VP Sara. Bukod dun, wala siyang maipakita. So, ang ginagawa kong halimbawa, Danny, is itong flood control scandal, for example. Bakit mukhang kapani-paniwala kapag pag inamin ni Henry Alcantara, kunyari, at ni Bryce Hernandez na merong korupsyon na nangyari dyan sa mga flood control projects sa Bulacan. Dahil mga pinuno sila ng DPWH sa Bulacan. Meron silang personalidad, kasama yun sa trabaho nila. Kasama mag-approve ng kontrata at dumadaan sa kanila yung pera. Pero itong si Madriaga, wala siyang personality. Anong pruweba niya na taga-VP SPG siya, taga-DepEd siya, taga-OVP siya? Nakakuha na po tayo ng certification mula sa mga ahensyang to na hindi po siya konektado dito sa mga opisinang to. Pati yung PSG na sinasabi niyang siya yung nag-train. Siya yung nag-train. Walang may kilala sa kanya. Okay. So I would assume... May certification din tayo nun. Okay, I would assume, attorney, siyempre inaral nyo yung pagkatao niya, no? Dahil kayo na nga yung nag-lead dito sa perjury case against him. At yung kanyang parang sinasabi talaga the reason why he was there, he was recruited by former National Security Advisor nga si Roy Logoles na pinakilala kay former President Duterte, pero yung siya raw ang nagbuo nitong isip, itong Inday Sara for President movement. Yung ba inalam ninyo na talaga bang meron naman yata talagang isip noon, pero who was the one who conceptualized that? Meron talagang Isip Pilipinas, Danny. At siya talaga ang bumuo nun. Pero like I said, volunteer support group po ito. Marami pong ganyan. Mga tao na gustong tumulong sa kampanya ni VP Sara or ni Mayor Sara nung mga panahon na yun. Pero hindi sila opisyal na konektado.
kay VP Sara na nagkusang loob na tumulong. So binuo niya itong Easy Pilipinas, totoo yun. Pero yung paratang niya na inutos sa kanya buuin ito or pinondohan ito, hindi po totoo yun kasi hindi po siya kilala ni VP Sara. Hindi rin po siya kilala ni Pangulong Duterte. Nakausap ko na po yung mga taong malalapit kay Pangulong Duterte. At dahil siyempre, hindi natin makausap ng personal si PRRD dahil nasa Hague siya. At sinabi po nila na base sa recollection nila at sa records, wala pong Ramil Madriaga na kilala itong si Pangulong Duterte. Pati si VP Sara. Yung virtual meeting kunyari na pinakita Ni Madriaga. sa House Justice Committee, yun po ay October 2021 na virtual meeting. Meron po kaming ebidensya na ang nag-organize po nung meeting na yon ay hindi po si Ramil Madriaga, kundi si Attorney Ryan Kilala. Si Attorney Ryan Kilala ang nag-text kay VP Sara kung pwedeng paunlakan ng virtual meeting ang Isip Pilipinas. So bakit yun importante? Kasi 2021 yon, Danny. Si Madriaga, ang sinasabi niya, 2018 pa lang nagtatrabaho na ako para kay VP Sara. At inutos niya sa akin buuin tong Isip Pilipinas at pinondohan niya pa. So kung totoo yun, bakit kailangan niya dumaan kay Attorney Ryan Kilala para i-organize tong first virtual meeting? Kaya alam namin talaga na nagsisinungaling tong mamang to. At sunod-sunod na nga, sabi ko nga kanina, sunod-sunod na yung mga taong lumalabas na hindi naman namin kinakausap para pasinungalingan siya. So, ang konseptong legal na appropriate para dito, falsis in uno, falsis in omnibus. Kung nagsisinungaling ka sa isang bagay, malamang nagsisinungaling ka rin sa pangkahalatan. At yung mga sinasabi niya kasing mga baka kasi sabihin hindi naman importante yung painting, kunyari, or hindi naman importante yung term sharing. Pero sinasabi niya po yung mga bagay na yon para magkaroon siya ng kredibilidad na patotohanan, na close siya sa VP Sara, mapagkakatiwalaan siya sa isang sensitibong trabaho. Pero hindi po totoo yun eh. Napasinungaling na po namin yun eh. So, hindi talaga totoo yung mga sinasabi niya. Okay, attorney, kasi medyo kinakapos tayo sa oras. Pero isa dun sa medyo malaki din na naging issue, yung video greeting ng happy birthday, yung happy birthday Sir Ram. Ikaw naman, Danny, natin lahat. Ikaw, naluloko ka dun sa mga Hindi, ganon. ibig sabihin, gusto ko lang pasagutin ko kayo para at least in the spirit of balance nga, no, views. Yes. Ibig So, sabihin, talagang nandoon Sir Ram, na, tapos yung ikaw sir, ikaw na lang tanungin ko para hindi bias. Maraming pwedeng gawin dahil sa mga power ng AI ngayon, hindi natin matiyak. Kaya nga, I wanted to, assume na natin, Danny, na hindi AI. Anong tingin mo doon sa greeting na yun? Open ako. Hindi ko alam kung talagang tama yung dapat bang... Kasi meron talaga sinasabi niya di ba? Sir Ram, nandoon pa yung ano. So, how do you view yung ganitong mga pronouncement niya? Sa akin, na-present pa sa House Justice Committee. Sa akin, Danny, yung greeting na yun, yun mismo ang patunay na hindi sila magkakilala. Bakit? Kasi fan greeting yun eh. Lalo na nung pandemic, uso po yun, yung magre-request ka sa mga celebrity or sa mga kilalang tao na magbate. Lalagay yung pangalan mo dun sa papel, tapos babasahin. So, alam po natin na ganun yun kasi nakausap maraming gumagawa naman talaga noon. Oo, kaya nga, yun ba yung gusto mong ipatunayan? Kampanya yun eh. So, lahat ng nagre-request, pinapaunlakan niya. Tapos nakausap na po natin yung mismong empleyado sa office ni Mayor Sara noong mga panahon na yun, na siya yung in charge na kumuha ng mga video. Napakarami po nun, hindi po siya special. At saka, pangalawa, ginagawa lang talaga ni VP Sara yon para dun sa mga taong hindi niya kilala. Again, na-trace back na po namin yung petsa ng video, 2021 po yun. So, ibig sabihin, 3 taon na dapat silang magkatrabaho, and yet, kung batiin siya for a birthday greeting, ganun pa rin. Hindi ba? So, halatang nanloloko tong si Ramil Madriaga.
Attorney, yung after nung testimony niya nung last Tuesday, so far, nakausap mo na ba ang kliyente mo, si VP Sara? Anong parang overall reaction niya nung napanood niya? Siguro naman, excerpts no, mga napanood niya. So anong parang naging ano niya, galit ba siya o natawa or whatever, attorney? Hindi pa kami nagkakausap ng personal. Ang nagte-text lang kami, Oo. nagpa-approve lang po ako ng official statement kasi hindi na po namin kailangan na Parang di mag-usap. niya dinidignify, parang ganon. She doesn't dignify whatever Madriaga shared sa House Justice Committee. Parang ganon. Hindi naman po. And in fact, naglabas na po siya ng statement kahapon specifically doon sa mga paninirang puri ni Madriaga doon sa sa law school, 'di ba, sa San Sebastian Law. Medyo pumasa lang daw siya dahil tinulungan siya ni Atty. Ryan Kilala. Ryan Kilala, tama. At saka yung mga bagay na yon. Pero yeah, mag-uusap kami pretty soon para talakayin kung anong susunod na hakbang namin. Ang nangyari kasi nung Tuesday is another testimony, perjured testimony. Under oath kasi yun sa House Justice Committee. Tapos nag-execute din siya ng affidavit na mukhang in-execute sa Taguig before the hearing. So, alam po namin nagsisinungaling siya. Those testimonies are under oath. So, perjury na naman po yun. Sige. Attorney, syempre, lagi kami nakaantabay para at least you make yourself accessible next time uli. Thank you, Attorney, sa oras na pagpapaliwanag. Mga tao, di papaloko dyan kay Madriaga. Thank you sa oras. Salamat. Yan ho si... Okay, thank you po. Okay, yan si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte. In relation yan dun sa perjury case. Anyway, magko-commercial gap ho kami.